Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Isaiah 54 verse 17. Ngunit mula ngayon wala nang sandatang gagamitin laban sa inyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Victory, our heritage. So, isa po sa napakagandang promise sa Old Testament ay ito po nga, Isaiah 54 verse 17. Ano po na makikita natin dito, nangangako ang Diyos ng pagtatagumpay sa atin pong mga nananalig sa Kanya. Ano po? At sa English Bible po, ang sabi diyan, no weapon that is formed against you shall prosper. Pwede ba nating marating itong kalagayan na ito sa buhay na kung saan tayo ay patatatagin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katuwiran at tayo'y laging magtatagumpay sa buhay na ito? Alam niyo po, nahihirapan akong paniwalain po ang maraming tao sa katotohanan ito. Kasi nasanay po tayo na tayo po ay laging talunan sa buhay at namumuhay tayo ng may maling pangangatuwiran. Pero ang totoo po, ang pangako ng Biblia ay masusumpungan din natin sa 1 John chapter 5 verse 4. Ang sabi po rito, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito makikita nyo po, heritage natin o inheritance natin yung victory sa buhay na ito. Ano po? Pwede tayong magtagumpay laban sa mga problema at pagsubok na meron sa mundong ito. Pero alam niyo po, dahil minsan sa maling pangangatuwiran o sabihin na natin, nakasanayan nating pag-iisip, hindi nangyayari itong pagtatagumpay na ito maging sa buhay ng mga Kristiyano. At isa dyan, kadalasan nagagamit pa natin yung mga verses sa Biblia. Katulad nung binabanggit sa John chapter 16 verse 33. Ang sabi ng Panginoong Hesus dyan, in this world you will have trouble. Kaya agad-agad sasabihin natin, maging ang Panginoong Hesus na nagsabi na sa mundong ito magkakaroon tayo ng troubles or tribulation. Pero alam niyo kung babasahin niyo po yung context niyan mga kapatid, basahin niyo sa verse 32, ang kausap po ng Panginoong Hesus diyan ay yung kanyang mga alagad. At ang tinutukoy na trouble diyan ng Panginoong Hesus ay yung persecution, yung pag-uusig na magaganap sa mga alagad dahil sila iiwan na ni Kristo. Kita po ninyo, mahalaga maintindihan natin ng tama yung mga verses na ito. Kasi sasabihin natin, si Jesus nga nangako ng problema. Kaya ako hindi tatantanan ng problema. Alam niyo po, yan ang gustong-gustong marinig ni Satanas, yung sasabihin mo sa buhay mo na hindi na mauubos yung problema, hindi na ako tatantanan ng problema, ang mahalaga makaraos lang ako o eksakto lang. Basta makaraos lang yung aking buhay, sapat na yon. Maling-mali po yung ganong kaisipan. Dapat po panghawakan natin yung tagumpay na ipinangako ng Diyos sa atin. Ngayon, ang Diyos ba nangangako ng kawalan ng problema? Hindi po. Alam ng Diyos na sa mundong ito, meron talagang problema. May mga pagsubok, ano po. Pero nangangako ang Diyos na darating sa iyong buhay bilang isang anak ng Diyos. Ano po yung karanasan na hindi ka na maaapektuhan ng mga problema sa mundong ito dahil patatatagin ka ng kanyang katuwiran. Ang ganda po, Meron palang stage sa Christian life natin, mga believers, na bagamat may problema sa mundong ito, hindi na tayo maapektuhan. Yun po ang pinapangako ng Isaiah 54 verse 17. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na yung victory na binabanggit po rito ay inheritance natin. Heritage natin yan mula sa Panginoon. Ngayon, siguro sasabihin na naman ng iba, di ba pastor, sinabi sa Romans chapter 8 verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan?
O, di ba, Pastor, binabanggit yan, marami tayong pagdadaanan. Totoo, kapatid, pinagdaanan po ito ng mga early Christians. Pero tignan nyo yung mindset nila. Mahalaga kasi yung mindset eh. Mababasa nyo sa verse 37. Sabi rito ni Apostle Paul, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So kita po ninyo yung mindset ni Apostle Paul. Sinasabi niya, sigurado tayong magtatagumpay kahit ano ang pagdaanan natin sa buhay na ito. Binabanggit diyan yung kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Pagtatagumpayan natin lahat yan bilang mga anak ng Diyos. At ako'y naniniwala na pagka naintindihan lang natin ng tama yung Biblia, yan ay magandang starting point na po para maranasan natin yung Isaiah 54 verse 17. So another verse na minsan nawawala rin sa konteksto pagka ginagamit po ng mga believers, yung sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kasi ginamit sa Tagalog po, pagsubok. Pero pag tinignan niyo po sa English Bible, ang tinutukoy na pagsubok po diyan, temptation, pagtukso, hindi lang trials, or trials sa buhay. Ang konteksto po niyan ay yung temptation na dumarating sa buhay ng tao. Tayo naman agad-agad, ginagamit natin itong verse na ito patungkol sa ating mga trials na pinagdadaanan. Sige, gamitin natin yung verse na yan patungkol sa trials. Pero still, makikita niyo pa rin po, napakaganda ng ipinapangako ng Diyos. Anong pinapangako ng Diyos dyan? Una-una, hindi niya ipapahintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Pangalawa, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kita ninyo? Magtatagumpay pa rin tayo sa huli. At maging yung sinasabi sa James chapter 1 verse 12, ang context din po niyan ay yung pagtukso. Pero ang sabi rito, kung dadaan ka sa pagsubok, matapos mong pagdaanan ito, tatanggap ka ng gantimpala sa buhay. Even in this life, mararanasan natin yung gantimpala ng Diyos kung mapapagtagumpayan natin yung mga pagsubok at pagtukso na nagaganap sa mundong ito. Kaya yun ang mindset mga kapatid, pag-aaralan natin ngayong linggong ito. Paano natin mararanasan yung ipinapangako ng Isaiah 54 verse 17. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pangakong mapanghahawakan namin na kami palang mga anak ng Diyos ay tunay na mananagumpay. Inaangkin namin ito sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon. Iyan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.